25 years old, 5'11" of height, owner of resorts and hotels in different places in our country, and owner of well-known casinos in different countries. He's your next client, Sebastian Villarba, or also known as the youngest successful business in business world. Tumabigi ang ulo ni Patricia habang tinitingnan ang litrato ng lalaki na sunod niyang magiging alaga. Tiningnan niya ang kanyang boss na may nagtatanong na mga mata. Bakit ako? Yun ang mga salitang lumabas sa bibig niya dahil sa mga oras na to ay nakabakasyon siya nang bigla siyang ipatawag ng kanilang boss para ibigay sa kanya ang isang trabaho. Pinagsiklop ng babae na nasa harap niya ang mga kamay nito at marahang umiti sa kanya. Dahil ikaw lang nakikita kong kayang hawakan ng misyon na to. Casual na sagot nito pero hindi pa rin makuha ni Patricia ang dahilan kung bakit inabala nito ang kanyang pagbabakasyon. Katatapos niya lang sa isang misyon at bilang pahinga ay naghingi siya ng isang buwan na break. Pero nakakaisang linggo pa lamang nang magsimula ang kanyang bakasyon ay muli na naman siyang ipinatawag ng kanilang boss. Pero alam niyo naman na nakalive ako ngayon, Madam Vernon. Matabang nireklamo ni Patricia. Gusto niya lang namang iparating sa ginang na ayaw niyang tanggapin ang trabaho na binibigay sa kanya nito. Agent Patricia Guevara, inutusan kitang kuhanin ng trabaho na to dahil mahalagang tao si Mr. Villarba at maraming tao ang gusto magpabagsak sa kanya. Tiningnan siya ng seryoso ni Madam Vernon. Ayaw niya na maraming bantay na nakapalibot sa kanya. Kaya naman ikaw ang tanging tao na nakita kong may kakayahang protektahan ng VIP nang hindi kinakailangan ng tulong ng iba. Nag-isang linya ang mga labi ni Patricia bago sumaludo sa kaharap na babae. Copy boss. Walang ibang nagawa si Patricia kung hindi ang tanggapin ng trabaho na inatang sa kanya ni Madam Vernon. Bilang isang agent ay tungkulin niyang sumunod sa ipag-uutos ng kanilang boss anumang oras. Tiningnan niyang muli ang litrato ng lalaki na nagngangalang Sebastian. Hindi pa man din niya nakikita ang lalaki sa personal ay alam na agad ni Patricia na pasasakitin ng lalaki ang ulo niya. Magaling kumilatis ng tao si Patricia. Kahit na sa litrato niya lang makita ang sunod niyang magiging kliyente ay alam agad niya ang magiging takbo ng kanyang pagtatrabaho. Pero ang hindi alam ni Patricia, sa una pa lang ay pumalya na siya sa kanyang hula sa mga mangyayari kapag nakipagtrabaho siya kay Sebastian. Cheers! Masayang sigaw ni Sebastian nang itaas niya ang hawak na bote ng alak. Maingay, magulo at halo-halo ang amoy ng silid na kinalalagyan ngayon ni na Sebastian kasama ng kanyang mga kaibigan. Opening ngayon ng bar ng kanyang kaibigan, kaya naman nagkayayaan sila na mag-celebrate para sa achievement na nakuha nito. Men, congratulations sa'yo! Napaka-successful mo na talaga! Look how far you've come, Jeyo! Madamdaming pahayag ni Sebastian habang nakatingin sa matalik niyang kaibigan. Salamat men, pero hindi pa rin kita kayang tapatan pagdating sa business world. Napangisi si Sebastian bago akbayan ng kaibigan. Ano bang pinagsasabi mo? This is big fucking achievement bro. Huwag mong ikukumpara nakuha mo sa nakuha ng iba dahil kahit na kailan, hindi kayo magiging magkatulad. Tinungga ni Sebastian ang laman ng bote na kanyang hawak. Nakita ko kung paano ka naghirap para makuha kung anong meron ka ngayon. Kaya be proud of yourself, man. Yeah, you're right. Salamat, baste. Huwag mo akong tawagin sa pangalan na yan. Hindi na tayo mga bata. Nagmamaktol na wika ni Sebastian na tinawanan lang naman ng kanyang kaibigan. Nagpatuloy ang kanilang kasiyahan. Labis ang kaligayahan na nararamdaman ni Sebastian dahil bukod sa katagumpayan na nakuha ng kanyang kaibigan ay busog na busog ang kanyang mga mata sa magagandang babae na nasa loob ng bar. Ang mga nagagandahan ng mga muka at katawan ng mga ito. Matinding init sa katawan ang naramdaman ni Sebastian sa mga oras na to. Man, gusto mo ba ng babae? Pabirong bulong ni Jeyo sa kanya. Malaki ang ngiti sa labi ni Sebastian nang lingunin niya ang kanyang kaibigan. Alam niyang lasing na siya dahil ramdam na niya ang pagkahilo. Mukhang naparami na naman ang kanyang pag-inom. Tinatanong pa ba yan? Hindi na naitapos pa ni Sebastian ang kanyang sasabihin nang mapatingin siya sa babae na dumaan sa harap ng kanilang lamesa. Parang nawala ang kalasingan ni Sebastian nang sundan niya ng tingin ng babae na nakasuot ng leather jacket at maong na pantalon. Mahaba ang bagsak nitong buhok na kulay tsokolate.
Napalunok si Sebastian nang maramdaman niya ang kakaibang pagtibok ng kanyang puso. Hindi man niya nakita ang mukha ng babae, pero bakit parang napakalakas ng epektong dala nito sa kanya? Ano? May papakilala ako sa'yo, anak ng lawyer. Rinig niyang saad ng kaibigan, pero masyado nang napako ang kanyang atensyon sa babae na ngayon ay nakaupo na sa bar stool sa may counter. Sino siya? Wala sa sariling tanong ni Sebastian. Si Catherine, fresh graduate from college, maganda at sexy, anak ng lawyer. Hindi yan. You know, siya. Itinuro ni Sebastian ang babae na kanina pa niya minamata. Ha? Sino? Yun, yung nakaupo sa may counter, yung kulay brown ng buhok. Turo ni Sebastian na hindi inaalis ang tingin sa babae. Hindi ko kilala yan. Ngayon ko lang nakita yung babaeng yan dito. Sagot naman ng kanyang matalik na kaibigan. Baka new customer. Hindi na hinintay ni Sebastian na makapagtapos ng pagsasalita ang kanyang kaibigan at agad na siyang tumayo para lapitan ng babae. Inayos niya ang kanyang sarili bago siya naglakad at maupo sa tabi nitong bar stool. Sumandal sa counter si Sebastian at itinukod niya ang magkabilang braso niya dito. Ngumiti siya at tiningnan ng babae na nakayuko. What's your favorite drink? Tanong niya rito dahilan para mag-angat ng tingin sa kanya ang babae. Natigilan si Sebastian at napatitig sa kaharap. Malamig ang walang emosyon ng mga mata nito, pero iba ang epekto sa kanya nito. Init. Tanging init sa puso ang nararamdaman ni Sebastian ngayon. Ha? Malamig na bulong nito. Napaawang na lang ang mga labi ni Sebastian nang bumuka ang magkalapat na mga labi ng babae. Ang ganda niya. Nasambit na lamang ni Sebastian sa kanyang isipan. Napakurap-kurap siya bago muling ngumiti para ipagpatuloy ang pagkausap sa babae. Tinatanong kita kung anong paborito mong inumin. Mapang-akit na tanong niya. Jackpot ako ah, napakaganda niya. Bakit? Parang walang interes na tanong nito sa kanya. Nagkibit balikat naman ang lalaki. Aayain sana kitang uminom, para na rin tanungin ang pangalan mo. Tumaas ang mga kilay ng babae bago pumihit paharap sa kanya. Bakit ko naman ibibigay ang pangalan ko sa'yo? Casual na tanong ng babae sa kanya. Because you caught my attention. Nakangiting sagot ni Sebastian. And? Nangunot ang noo ni Sebastian dahil sa naging sagot ng babae sa harap niya. Para siyang napahiya ron. Hindi ba ito nagwagapuhan sa kanya? Hindi ba nito alam na maraming babae ang nagkakandara pa, malingon niya lang ang mga ito. Tapos ang babaeng na nasa harap niya ngayon ay para bang walang interes sa kanya. Wala ako nakitang dahilan para ibigay ko sa iyong pangalan ko, Mr. Villarba. Tugon nito. Umaliwalas ang mukha ni Sebastian at mahina siyang natawa. Mukhang nagpapanggap lang ang babae. Mukhang gusto rin siya nito pero hindi lang ipinapahalata. Baka mamaya ay isa ito sa mga diehard fan niya. Tingnan niyo at mukhang kilala siya nito. Hindi na siya magugulat kung alam din nito ang ibang impormasyon tungkol sa kanya. Paano mo naman ako nakilala? Nangingiti-ngiting tanong niya dito. Nangalumbaba ang babae sa harap niya at saka tumambingi ang ulo para tingnan siya. Bakit hindi mo ko lasingin para malaman mo ang kasagutan? Malay mo, kapag nalasing mo ko, baka malaman mo rin ang pangalan ko. Tila naghahamon na tanong nito sa kanya. A game ha? Then let's play. Dinilaan ni Sebastian ang kanyang mga labi bago bumaling sa bartender na nasa harap nila para humingi ng maiinom na alak. Bigyan mo nga kami ng hard liquor. Mayabang na utos ni Sebastian sa lalaki bago muling tumingin sa babae na nakasama niya. Handa ka na bang matalo? Umangat ang gilid ng labi ng babae. Matalo? Try me, Mr. Villarba. Sa kagustuhan ni Sebastian na malaman ang pangalan ng babae na nasa harap niya, ay pinatulan niya ang hamon nito sa kanya na lasingin ng babae kapalit ng sagot sa ilang katanungan niya. Ngunit ang hindi alam ni Sebastian ay si Patricia Guevara ang nasa kanyang harapan, ang babae na walang inuurungan na laban kahit nasa inuman. Mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Patricia habang nakatingin sa lalaki na nasa harap niya. Pasaway. Bulong niya dahil nakatulog na si Sebastian sa counter. Alam naman niyang lasing na to nang lapitan siya ng lalaki
kaya hindi na niya sinagot pa ang ibang katanungan nito dahil alam niyang makakalimutan lang din agad ito ni Sebastian. Nilapitan ni Patricia ang lalaki para ayain nang umuwi. "Hoy, gumising ka na!" Tinapik-tapik pa niya ang balikat nito. "Ang lakas mong mag-aya ng inuman, mahina ka naman pala." Napailing na lang si Patricia bago muling napabuntong hininga. Binayaran niya ang nainom niyang alak, pati na rin ang huling in-order ni Sebastian bago niya akayin palabas ng bar ang lalaki na mukhang nawala na ng malay dahil sa sobrang kalasingan. Puro kayabangan sa katawan, wala naman palang binatbat sa inuman. Pabagsak na ipinasok ni Patricia si Sebastian sa loob ng sasakyan nito bago siya umikot papunta sa driver's seat para magsimula ng magmaneho papunta sa bahay ng binata. Hindi na naging mahirap para sa kanya ang hanapin ang address nito dahil kalakip na mga litrato na ibinigay sa kanya ni Madam Vernon ang iba pang impormasyon tungkol sa lalaki. At ngayong nagtagpo na ang kanilang mundo ay magsisimula na ang tunay na kwento. Napaingit si Sebastian sa kanyang higaan nang maramdaman niya ang sakit ng kanyang ulo. Hindi na ako iinom. Siguraduhin mo lang na gagawin mo ang bagay na yan. Dahil ayaw ko na mag-uwi ng lasing na pasaway. Natigilan si Sebastian at saglit na nakiramdam. Di kalaunan ay nag-angat siya ng tingin para tingnan kung tama ba ang narinig niya na may ibang tao sa loob ng kwarto niya. Nangunot ang kanyang noo nang maaninag ang figura ng isang babae na nakaupo sa single sofa. Dahil nanalabo pa ang kanyang mga mata ay hindi niya agad ito nakilala. "Sino ka? Ano ginagawa mo rito sa kwarto ko?" Magkasalubong ang mga kilay na tanong ni Sebastian sa babae na naaninag niya. Hindi niya makita ng maayos ang mukha ng babae, kaya hindi niya masabi kung sino ito. Nakita niyang naglakad palapit sa kanya ang babae sa yumuko para tingnan ng malapitan ang kanyang muka. "Buti buhay ka pa. May allergy ka pala sa alcohol. Tapos kung makainom ka, akala mo wala nang bukas." Ipinatong ng babae ang kamay nito sa ulo niya sa kamahinang tinapik-tapik. "Kung gusto mo nang mamatay, sabihin mo agad para makauwi na ako at hindi na magsayang ng oras dito." Nang tuluyan ng mag-adjust ang mga mata ni Sebastian, ay napatitig siya sa babae na nasa harapan niya. Makailang beses na napapikit si Sebastian upang kilalanin ang magandang babae na kumakausap sa kanya. Parang nawala ang kalasingan ni Sebastian at mas lalong napatitig sa babae na ngayon ay nagsasalita. Pero hindi na rin niya marinig ang mga sinasabi nito dahil masyado na siyang nabighani sa kulay brown nitong mga mata na walang buhay habang kinakausap siya. "Nasa langit na ba ako para makaharap ako ng isang anghel?" Wala sa sariling napangiti si Sebastian. "Anong iningiti-ngiti mo dyan? Gusto mo bang makatulog ulit?" Maangas na tanong ni Patricia sa kanya. Ha? Ani Sebastian na parang nagising mula sa pagkabihag. "Bumangon ka na dyan at kumain ng almusal. Magpapakilala na rin ako sa'yo. Hindi mo na ako kailangan lasingin dahil hindi mo na magagawa yon." Malamig na sambit ng babae sa kanya bago siya nito iwan upang magtungo sa kusina. Habang nakatalikod ang babae sa kanya, ay kinuha niya ang pagkakataon na yon upang pasadahan ang buong katawan nito. Napalunok na lang si Sebastian dahil sa ganda ng pagkakahubog ng katawan ng dalaga. "Dem." Mahinang bulong ni Sebastian saka napangisi. Tatayo na sana siya para magtungo sa banyo nang mapagtanto niyang wala pala siya sa loob ng kanyang kwarto. "Anong ginagawa ko dito?" Kulat niyang tanong na makita na nasa sala siya, nakaibabaw sa sofa. Napakagat na lamang sa kanyang labi si Sebastian bago pumunta sa kwarto para makapag-ayos at muling harapin ang magandang binibini na bumungad sa kanya kanina. "Nako, pagpasensya mo na yung alaga ko ha. Pasaway talaga yan at parang bata ako minsan. Pero sinisigurado ko naman na mabait yang si Sebastian kahit na ganyan yan." Nakangiting kwento ng matandang babae na nakilala ni Patricia dito sa loob ng bahay ni Sebastian. Napag-alaman niya na ang matanda na to ay ang taong tagapangalaga at nagpalaki kay Sebastian. Kaya kung may kailangan siyang malaman pa tungkol kay Sebastian, ay paniguradong ang taong to ang makakatulong sa kanya. Hindi naman po halata. Mahinang bulong ni Patricia sa tuwing naaalala niya kung gaano kakulit si Sebastian nung nalasing ito kagabi. "Masaya nga ako at may kaibigan siyang babae." "Nagkakamali ho kayo.
Hindi ako kaibigan ng alaga niyo. Nandito ho ako para magtrabaho at bantayan si Mr. Villarba. Hindi po ako nandito para makipagkaibigan. Mariing paliwanag niya sa matanda nang mabanggit nito na kaibigan siya ni Sebastian. Mas pipiliin na lang niyang sumabak sa maraming misyon kaysa ang makipagkaibigan sa tulad nito. Baka ang binata pa ang maging sanhi ng pagkamatay niya kapag nagkataon. Ganun pa. Pero sana ay maging malapit na magkaibigan kayong dalawa. Mahilig pa naman sa mga babae ang alaga kong yun. Humagikik ang matanda. Napakibit-balikat naman si Patricia at hindi na muling nagsalita dahil walang silbi kung makikipagtalo pa siya sa matandang kaharap niya. Ang tanging misyon niya lang dito ay ang bantayan ng VIP. Wala na siyang pananagutan sa mga taong malapit sa binata. Good morning, people! I'm standing in front of you, the most handsome man in the world! Magiliw na pagbati ni Sebastian sa kanila nang biglaan nitong pumasok sa loob ng kusina kung nasan sila ngayon. Malaki ang ngiti sa labi habang nakaayos ang buhok at formal na ang suot na damit. Mukhang may meeting ito ngayon. Nagtama ang kanilang paningin ni Sebastian kaya mula sa pagkakasandal sa lababo ay umayo siya mula sa pagkakatayo para maging formal sa harap ng lalaki. And you? Tiningnan siya ng binata mula ulo hanggang paa bago siya nito tiningnan ng kakaiba. Sino ang magandang babae na to, Manang? Baling nitong bigla sa matanda. Aba, hindi ko alam sa'yo. Siya ang kasama mong umuwi rito kagabi nung lasing na lasing ka. Nakakahiya ka dahil babae pa ang naghatid sa'yo pa uwi. Paliwanag agad ng matanda kaya lumipat muli ang tingin niya kay Sebastian na ngayon ay unti-unti nang naglalaho ang ngiti sa mga labi. Gulat ka? Babae pa nag-uwi sa'yo dahil sa kalasingan mo. Maangas niyang tanong dito. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Sebastian. Manang, totoo ba yun? Yung magandang babaeng yan na nag-uwi sa akin dito sa bahay? Di ba ako pinagsamantalahan yan? Rinig niyang bulong ni Sebastian. Hindi na iwasan ni Patricia ang maningkit ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng lalaki. Ang kapal din talaga ng mukha ng isang to. Ginawa pa akong manyak. Ayos. Sa tinunang dalaga na yan sa tingin mo ba papatulan ka niyan? Puno ng sarkaskamong balik na tanong sa kanya ng matanda. Kaya naman kinuha ni Patricia ang kanyang ID at inihagis ito sa ibabaw ng mesa para magkaroon ng ideya ang mga tao na nasa harap niya kung sino ba talaga siya. Kapwa napatigil ang pagbubulungan ng dalawa at napatingin sa kanya. Agent Patricia Guevara, nasa ako na bantayan ka Mr. Sebastian Villarba. Inayos niya ang kanyang sarili bago muling nagpatuloy. And I will be your bodyguard starting today. Nung una ay ayaw pang maniwala ni Sebastian na isang babae ang na-hire para maging bodyguard niya. Isang babae ang magbabantay sa kanya. Hindi ata magandang tingnan yun. Lalo na at malaki ang pangangatawan niya. Tapos isang babae lang ang magiging tagapagbantay niya. Sigurado ka ba sa pinasok mong trabaho sa akin? Pwede ka naman maging cook o sekretary ko. Suwestyon ni Sebastian isang araw kay Patricia na nakaupo sa passenger seat habang siya ay nasa backseat dahil may sarili siyang driver. Papunta sila ngayon sa kanyang opisina. Hindi ako qualified sa mga trabaho na inaalok mo sa akin, Mr. Villarba. Simpleng sagot nito sa kanya. Hindi ganyan ang mga gawain na nakagawian ko. Pakikipaglaban at pagliligtas ng buhay. Yun ang bagay na gusto kong gawin. Hindi alam ni Sebastian na magiging reaksyon niya dahil hindi siya makapaniwala na tulad ni Patricia ay may ganung bagay ang gawain. Malayo ito sa mga babae na nakaka-fling niya na walang ibang ginawa kung hindi ang mag-inarte sa harap niya at magpabebe. Hindi maiwasan ni Sebastian na mas lalong humanga kay Patricia dahil para sa kanya, ang cool ng babae at bihira siyang makakita ng ganito. Pero sa itsura ni Patricia, alam ni Sebastian na mahihirapan siyang paamuhin ng dalaga. Patricia, saan mo gustong kumain? Grabe, napagod ako sa meeting. Puro walang kwenta naman ang suggestion ng mga board members. Tiningnan ni Patricia ang binata nang makalabas ito mula sa meeting room. Umayo siya mula sa pagkakatayo at hindi nagsalita. Wala kasi siyang makitang dahilan para sagutin ang binata. Isa pa ay nandito siya para maging bodyguard ni Sebastian at hindi para makipagkaibigan. Ano? Gutom ka na rin ba? May alam ka bang restaurant na pwede nating kainan? Baling muli ni Sebastian sa kanya.
Pero katulad kanina ay nanatili siyang nakatayo at walang imik. Nakita niyang nangunot ang noon ng binata habang nakatingin sa kanya. Nagtataka na siguro to kung bakit hindi siya nagsasalita. Hindi ka ba nagugutom? Alam mo kasi, sunod-sunod pa ang meeting ko mamaya. Baka matagalan pa ako bago tayo makauwi. Muling sabi ni Sebastian at sa pagkakataon na to ay nagsalita na si Patricia. Okay lang Mr. Villarba. Ang trabaho ko rito ay masiguradong ligtas ang kapaligiran mo. Kaya hindi mo ko kailangang intindihin. Malamig at casual na sagot niya dito. Pinaparating na may boundary sa pagitan nilang dalawa at kahit na sino sa kanila ay hindi pwedeng tapakan ng linyang yun. Nasa batas din ni na Patricia na hindi sila maaaring kumain kapag kasama nila ang kanilang kliyente dahil kailangan nilang ituon ang buong atensyon nila sa paligid at masigurado ang kaligtasan ng VIP. Masyado ka namang formal. Kahit Sebastian na lang itawag mo sa akin. Total, madalas naman tayo magkasama. Nakaramdam ng inis si Patricia pero pinili niyang ikalma ang sarili upang hindi makahalata ang lalaking nasa harapan niya. Nanatiling blanko ang kanyang muka. Hindi ako nandito para makipagmabutihan ng loob sa inyo, Mr. Sebastian. Nandito ako para bantayan ka hanggang sa maubos sa mga taong gusto magpabagsak sa inyo. Kaya kung maaari lang, ituring niyo ako bilang bodyguard, hindi bilang isang kaibigan. Isang salita rin ang makakapaglarawan kay Patricia. Isang matigas na tao na walang puso. Wala siyang pakialam kung may masaktan siya sa mga salitang kanyang binibitawan. Ang importante ay mapaintindi niya sa mga to ang kanyang punto. Pinanood ni Patricia ang magiging reaksyon ni Sebastian at hindi niya inaasahan na sa kabila ng masasakit na salitang kanyang binitawan ay magagawa pa rin siyang ngitian ng lalaking kanyang kaharap. Sige, sabay na lang tayo kumain. Nakangiting wika ni Sebastian bago siya talikuran para magtungo na sa opisina nito. Naikuyom na lang ni Patricia ang kanyang mga kamay at huminga ng malalim bago magsimulang maglakad pasunod sa lalaki upang ipagpatuloy ang pagbabantay dito. Sa mga unang araw pa lang ay nahihirapan na si Patricia. Dati na rin naman siyang nakakakuha ng ganitong misyon pero si Sebastian ay may kakaiba. May isang bagay siyang hindi maipaliwanag na labis na nagpapahirap sa kanya. Gusto man niyang alamin ang bagay na yun, ngunit natatakot siyang malaman ang totoo. Masyadong abala sa kanyang trabaho si Sebastian, kaya naman hindi na niya namalayan ang oras at nakalimutan na niyang kumain ng hapunan. Kaya naman bumaba siya sa kusina para kumain. Maghahating gabi na ng mga oras na yon, ngunit natigilan si Sebastian nang may marinig siyang ingay na nagmumula sa loob ng kusina. Kinabahan siya. Ang akala niya ay may nakapasok ng magnanakaw sa kanilang bahay, pero nang marinig niya ang pag-ubo ng tao na nasa loob ng kusina na tila nabulunan ay natigilan si Sebastian. Pambihira. Rinig niyang reklamo pa nito kaya naman nakumpirma ni Sebastian na si Patricia nga ang nasa loob ng kusina. Bakit ko ba kailangan maranasan to? Dahan-dahan na sumilip si Sebastian sa loob ng kusina. Doon niya naabutan ng eksena kung saan nakatayo si Patricia habang hawak ang plato na may laman na pagkain at tila gutom na gutom ang dalaga. Parang pinipiga ang puso ni Sebastian habang pinapanood si Patricia na kumain ng mabilis na para bang may humahabol dito. O baka naman nagmamadali ito dahil natatakot ang dalaga na baka may makakita sa kanya. Dahan-dahan na umatras si Sebastian at tumalikod para bumalik sa kanyang kwarto at hindi na maabala pa ang dalaga sa pagkain. Habang naglalakad palayo, ay naririnig ni Sebastian ang pag-ubo ni Patricia dahil sa pagkasamid. Bakit kailangan may mahirapan na tao para sa akin? Mahinang tanong niya sa kanyang sarili. 1 hanggang 2 oras lang ang nagiging tulog ni Patricia sa tuwing may misyon siya tulad nito. Kaya kung manghingi siya ng bakasyon ay 1 hanggang 2 buwan para makapagpahinga ng lubusan. Hanggang kailan ba ako dito? Hindi pa rin nagpapakita ang mga kalaban. Nababagot na ako. Bulong ni Patricia habang naglalakad siya papunta sa sasakyan ni Sebastian. Pupunta na ang binata sa meeting nito ngayong araw. Pagpasok niya pa lang sa loob ng sasakyan ay nakangiting Sebastian na ang bumungad sa kanya. Good morning, Patricia. Mas maganda ka pa sa umaga, Patricia. Nakangiting bati nito sa kanya. Nasa backseat si Sebastian kaya hindi na nag-abala pang lumingon si Patricia para tingnan ang makulit na binata. Hindi kumibo si Patricia. Nanatili siyang tahimik
dahil nagsisimula ng mag-init ang kanyang muka. Idagdag pa ang malakas na pagpintig ng kanyang puso. Ano ba? Ano ba? Ano ba itong nararamdaman ko? Iritableng tanong niya sa kanyang isipan. Kumain ka ba bago tayo umalis? Patuloy na pangungulit sa kanya ng binata. Di ba bodyguard kita? Kailangan palagi kang may energy para baka mamaya bigla na lang tayong i-ambush. Paano mo ako may pagtatanggol niyan? Madamdaming tanong pa ni Sebastian sa kanya at hindi naman maiwasang makaramdam ng pagkairita si Patricia dahil sa kadaldala ng lalaki. Kapag nangyari ang bagay na yon, ikaw ang gagawin kong panangga sa mga bala kung hindi ka pa mananahimik dyan. Inis na sambit ni Patricia dahil nagsisimula na siyang mairita sa kadaldala ng binata. Anak ng, akong kailangan mong protektahan no? Bakit ako pang gagawin mong panangga? Nag-aapilang tanong sa kanya ng lalaki. Napatingin naman sa side mirror si Patricia at naningkit ang kanyang mga mata nang mapansin na may dalawang motorsiklo na nakasunod sa kanila. Ganyan ba talaga ang pinapatrabaho sa inyo? Manong, iliko mo sa kanto ang sasakyan. Utos niya sa driver ni Sebastian para tingnan kung tama ba ang kanyang hinala na sinusundan sila ng mga nakamotorsiklo. Bakit pinaliko? May meeting ako. Hindi rito ang daan papunta sa napag-usapan na lugar. Tumahimik ka dahil nasa likod mo si kamatayan. Mapanindak na sambit ni Patricia sa kanapangisi nang makitang sinusundan nga sila ng mga nakamotor. Ha? Halata ang kaba sa boses ni Sebastian kaya nilingon niya ito. Yumuko ka! Itago mo ang sarili mo dahil makikipaglaban lang ako. Utos niya dito. Bakas ang kaba sa mukha ng lalaki dahil sa sinabi niya kaya dinilaan niya ang kanyang labi at napabuntong hininga. Huwag ka mag-alala. Kasama mo ako kaya hindi mo kailangan makaramdam ng takot. Paninigurado niya dito bago kuhanin ang handgun na nasa kanyang bewang. Manong, kapag sinabi kong ibaling mo ang sasakyan, ibaling mo maliwanag? Tanong ni Patricia sa driver na agad namang sumang-ayon sa sinabi niya. Binantayan ni Patricia ang oras. Nagbilang siya sa kanyang isip hanggang sa makuha niya ang tamang pagkakataon. Baling! Sigaw niya, saka siya dumungaw sa bintana para patamaan ng mga nakamotorsiklo. Pero mabilis ang naging reaksyon ng mga sumusunod sa kanila at sa gulong ng motor lang tumama ang kanyang ipinutok na baril. Pucha! Bulong niya saka bumalik sa maayos na pagkakaupo. Ano? Nandiyan pa ba sila? Nanginginig ang boses na tanong ni Sebastian sa kanya. Bumuntong hininga si Patricia at nilingon si Sebastian. Pumunta ka na sa meeting mo, okay? Susunod na lang ako. Malumanay na wika ni Patricia bago senyasan ng driver na ihinto ang sasakyan. Sandali! Saan ka pupunta? Lalabas ka na? Wag! Tumawag na lang tayo ng pulis! Patricia! Pigil sa kanya ni Sebastian nang tangkain niyang lumabas ng sasakyan. Kung gagawin natin yan, baka pare-pareho na tayong patay bago pa sila makarating. Nilingon niya ang driver. Magmaneho ka lang. Bilisan mo hanggang sa kaya mo para makalayo ka agad kayo rito. Dalhin mo sa safe place si Mr. Villarba at tawagan mo ko. Bili niya sa driver bago siya tuluyang bumaba ng sasakyan para balikan ang mga sumusunod sa kanila. Pambihira, ngayon pa nawala ako sa mood na makipaglaban. Bulong niya sa kanyang sarili bago maglakad ng mabilis na palapit sa mga kalaban. Hoy! Umalis na kayo kung ayaw na ng sakit sa katawan. Tamad na submit ni Patricia habang nakahawak sa batok. Umalis ka riyan! Hindi ikaw ang kailangan namin! Huwag kang mangialam dito kung ayaw mong madamay! Singhal sa kanya ng lalaki na may takip ang muka, kaya naman hindi niya nakita ang muka ng mga to. Hindi naman kayo si Madam Vernon para sundin ko. Kung nagmamatigas kayo, hindi ako magdadalawang isip na tapusin kayo. Inilabas ni Patricia ang kanyang handgun at pinaglaruan yon sa kanyang kamay. Gusto niyo bang makipaglaro sa akin? Ngumiti ng nakakaloko si Patricia bago sumugod sa mga kalaban. Ganitong bagay talaga ang nakakapagpasaya sa kanya, ang pakikipaglaban. Balikan natin si Patricia! Nagpapanik na sigaw ni Sebastian nang maiwan ang dalaga, kasama ang dalawang tao na sumusunod sa kanila kanina. Pero sir, binilin po ni Miss Patricia na ilayo kita. I don't fucking care! Call the police and let's get Patricia! Damn it! Sigaw ni Sebastian na napapahawak sa kanyang ulo. Okay po. Ibinaling ng kanyang driver ang sasakyan pabalik sa lugar kung nasaan si Patricia at nakikipaglaban mag-isa. Labis ang pagkabog ng kanyang dibdib. Pinaghalong takot at kaba ang kanyang nararamdaman.
Kung may mangyayaring hindi maganda kay Patricia, ay hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Hindi nila dapat iniwan ang dalaga ng mag-isa roon. Dapat ay hindi niya hinayaan na mag-isang lumaban si Patricia dahil dalawang lalaki yun. Di hamak na mas malakas ang pangangatawan ng mga yun kesa kay Patricia. Malayo pa lang ay nakita na niya ang dalaga na nakabagsak sa lupa, habang may isang lalaki na palapit dito. Nataranta si Sebastian at mabilis na bumaba ng kanyang sasakyan para takbuhin ang dalaga. Kahit na natatakot siya sa mga baril na nakikita niya sa paligid, ay nilakasan niya ang kanyang loob para malapitan ang dalaga. Patricia! Pasigaw na tawag niya sa pangalan ng babae at gulat naman ito na napatingin sa kanya. Nakita niya ang mga pasa at maliit na sugat sa mukha nito, kaya nagsimula na siyang mag-alala para kay Patricia. Anak nang, anong ginagawa mo rito? Bakit bumalik ka? Putya naman oh! Nilapitan niya ang babae at mabilis na hinawakan sa kamay habang nakakover sa ulo. Tara na, umalis na tayo dito. Hinila niya ang babae pero napabitaw rin siya dito nang may maramdaman siyang mahapdi sa kanyang braso. Nalintikan na! Sigaw ni Patricia at malakas siyang itinulak papunta sa gilid para patulugin ang lalaki na nagbato sa kanya ng balisong na dumaplis sa kanyang braso. Nakangiwi si Sebastian habang nakahawak sa kanyang braso. Napatingin siya sa kanyang tabi at halos mapugto ang kanyang hininga nang makita ang isang lalaki na may takip ang muka na nakahandusay sa isang tabi. Buhay pa ba ang isang to? Tara na! Tara! Dinampot ni Patricia ang kanyang necktie, saka siya nito hinila papunta sa kanyang sasakyan. Halos ibalibag na siya ng babae sa loob ng backseat bago ito maupo sa tabi niya. Tara na! Dumiretso tayo sa ospital! May tama si Mr. Villarba! Fuck Patricia! Gasgas lang to! Look at yourself! Mas napuruhan ka pa kaysa sa akin! Puno ng pag-aalalang asik niya sa dalaga nang makita ang itsura nito. Putok ang labi, may mga pasa sa muka at may dugo sa braso. What happened to you? Nauutal na tanong niya pero bago pa man makasagot si Patricia ay napahawak ito sa kanyang ulo bago siya tuluyang mawala ng malay. Patricia? Patricia! Manong! Bilisan mo! Pumunta tayo sa ospital! Umikot pa ang paningin ni Patricia nang magmulat ang kanyang mga mata. Nasaan ako? Mahinang tanong niya sa kanyang isipan. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at muling idinilat upang masigurado kung nasaan siya. Nasa ospital ka. Napamulagat si Patricia kasabay ng bigla ang pagbangon niya sa hospital bed nang marinig ang boses na yun. Pagtingin niya ay hindi nga siya nagkamali. Si Madam Vernon nga ito. Nakatayo ang babae sa gilid ng kama niya at matamang nakatingin sa kanya. Madam Vernon! Kabadong tawag niya dito habang nagmamadaling tumayo mula sa pagkakahiga at yumuko sa harap nito. Madam, pasensya na po. Mahinang paumanhin niya dito. Patricia! Patricia! Gising na si Patricia! Narinig niya ang boses ni Sebastian pero wala muna siyang pakialam sa lalaki dahil alam niyang galit si Madam Vernon sa kanya. I'm disappointed to you, Patricia. Panimula ni Madam Vernon, kaya naman napalunok na si Patricia. Hindi ko inaasahan na mangyayari sa iyo ang ganitong bagay. Idagdag pa na nasaktan ng VIP. Mariin na napapikit si Patricia nang maalala ang nangyari kay Sebastian. Mali ko po yun, Madam Vernon. Teka! Nagulat si Patricia nang pumagitna si Sebastian sa kanilang dalawa ni Madam Vernon. Ano bang ginagawa mong baliw ka? Hindi naman tama na pagalitan mo agad si Patricia nang hindi man lang inaalam ang tunay na nangyari dito. Itong sugat ko, nakuha ko to dahil tinangka ko siyang tulungan kanina. Pinaalis na ako ni Patricia pero bumalik pa rin ako kaya kasalanan ko to. Walang mali ron si Patricia. Depensa ni Sebastian na ikinagulat niya. Kaya naman nag-angat siya ng tingin sa mga ito. Mr. Villarba. Mahinahong tawag ni Madam Vernon sa binata. Alam mo bang hindi ko makain buong araw si Patricia? Tuwing gabi na lang siya nakakakain dahil sa pagbabantay sa akin. Halos hindi na rin siya natutulog kapag nasa bahay naman ako. Para masigurado niyang walang magtatangkang pumatay sa akin. Ang dami niyang nagawang maganda sa akin na talagang pinoprotektahan niya ako. Kaya anong karapatan mong ma-disappoint sa kanya?
Kung hindi mo naman nakikita ang mga ginagawang paghihirap niya para lang sa trabaho niya. Napanganga na lang si Patricia dahil sa pinagsasasabi ng binata na nasa harap niya ngayon. Nasisiraan na ba ng baitang binata? Hindi ba nito kilala ang kaharap niya? Kayang-kaya siyang patahimikin ni Madam Vernon. Napakagat sa kanyang labi si Patricia bago palihim na hilain ng damit ng lalaki para patigilin na ito sa mga pinagsasasabi. Pero mukhang hindi agad nakuha ng lalaki ang ibig niyang sabihin. Ano? Magpaliwanag ka. Ipakita mo ngayon ang angas mo sa akin. Ipaintindi mo sa kanya na kasalanan ko ang lahat ng to. Sabihin mo sa kanya kung bakit ka nadala sa ospital, Patricia. Hinila siya ni Sebastian at muling iniharap kay Madam Vernon na ngayon ay blanco ang mukhang nakatingin sa kanya. Sige, magpaliwanag ka. Nandito lang ako sa likod mo. Tumikim si Madam Vernon. Agent Guevara, report. Tumiwid ng tayo si Patricia at nagsimulang magsalita. 8:00 ng umaga. Kasama ko ang VIP ng 2 motorsiklo ang namataan kong nakasunod sa amin. Hinarap ko sila pero may dalang pampatulog ang isa sa kanila at 2 beses ako naturukan nito. Ano? 2 beses pero nagawa mo pa ring lumaban? Ano ka? Kalabaw? Singit ni Sebastian sa gitna ng kanyang pagsasalita. Kaya naman pinanlakihan niya ito ng mga mata para senyasan na tumahimik. Wow, ang galing ah. Inirapan ni Patricia si Sebastian bago magpatuloy sa pagsasalita. Hindi ako nakalaban ng maayos dahil nagsimula na ako makaramdam ng hilo at hindi ko rin alam na bumalik pala ang VIP. Agent Patricia Guevara, reporting. I see. Casual na sagot sa kanya ni Madam Vernon. Sa oras na makatapos ka sa misyon na to, wala kang magiging break. Naglapat ang mga labi ni Patricia at tahimik na tumango. Bilang kabayaran, tinatanggap ko ang kaparusahan na inaatang sa akin ni Madam Vernon. Bodyguard ni Sebastian si Patricia, pero sa sitwasyon nila ngayon ay mas binabantayan na niya ang dalaga dahil nakita na niya ang ugali nito. Handa itong makipagpatayan, mailigtas lamang siya. Alam mo bang nakakainis ka? Hindi na napigilan pa ni Sebastian ang kanyang sarili na hindi magsalita habang tinititigan ng dalaga na tahimik lang sa isang sulok ng kanyang opisina. Alam mo rin bang nakakailang pagtitig na ginagawa mo sa akin? Parang pinapatay mo na ako sa isip mo eh. Tugon naman ni Patricia saka siya tinapunan ng tingin. Napabuntong hininga naman si Sebastian. Tara sa bar, sumama ka sa akin. Mag-relax tayong dalawa para hindi puro trabaho ang ginagawa mo. Tumayo siya at kinuha ang kanyang coat bago maglakad palabas ng kanyang opisina. Hindi na niya hinintay pang makapagsalita ang dalaga at nagsimula na siyang maglakad dahil alam naman niyang susunod sa kanya si Patricia kahit hindi niya sabihin. Umuwi na lang tayo. Tawag sa kanya ni Patricia. Ako ang boss mo kapag magkasama tayong dalawa, di ba? Ngayon, sumunod ka sa akin at wala nang salita. Napangisi na lang si Sebastian saka nagpatuloy sa paglalakad para magtungo sa bar ng kanyang kaibigan. Pagdating nila sa bar ay nilingon niya ang babae na ngayon ay nakasimangot na dahil mukhang ayaw talaga nitong sumama sa kanya. Pero wala din naman itong magagawa dahil nandito na siya. Alam niyang kahit saan naman siya magpunta ay susundan siya ni Patricia. Tara dito, dito ka sa tabi ko. Hinila niya palapit sa kanya si Patricia at saka inakbayan pero agad din namang inalis yun ng babae. Huwag mo nga ako akbayan, hindi mo ako babae. Iritableng saway sa kanya ng babae na ikinatawa na lamang niya. Alam naman niya nung una pa lang ay mailap na sa kanyang dalaga. Pero hindi pa rin siya sumusuko na mapaamo ito. Maupo ka rito, mangangawit ka dyan. Tawag niya rito nang mapansin niyang nananatili pa rin itong nakatayo sa gilid niya. Sinesisante muna kita pansamantala, kaya samahan mo ako bilang si Patricia. Kalimutan mo muna si Agent Guevara. Akala ni Sebastian ay mahihirapan siyang pasaluhin sa kanya si Patricia. Pero laking gulat niya nang maupo ang babae sa kaharap niyang upuan. At saka nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga. Hindi ko na talaga kaya ang kakulitan mo. Tila pagod na saad ni Patricia sa kanya. Dinaig mo pa ang bata sa sobrang kakulitan mo, Sebastian? Oh! Itinuro niya si Patricia na mukhang nagulat sa biglaan niyang pagsigaw. Bakit? Nagtatakang tanong nito. Tinawag mo ako sa pangalan ko. Kaya mo naman pala akong tawagin sa pangalan ko lang eh. Kung tawagin mo ko, napaka-formal mo masyado. Anya,
na napangisi bago tawagin ng waiter upang umorder ng maiinom nila ni Patricia. "Give us hard liquor." "Hard liquor na naman? Baka magpakalasing ka na naman. Iiwan na kita rito." Reklamo ng babae na ipinagtaka niya. "Na naman?" Napabuntong hininga si Patricia bago isinandal ang likod sa inuupuan. "Dito tayo unang nagkita. Opening ng bar na to. Sinadya talaga kita rito kaso lasing ka na nung lapitan mo ko. Kinukulit mo ko na sabihin ko sa iyo ang pangalan ko at ang ibang impormasyon tungkol sa akin. Pero hindi ako pumayag kaya hinahamon mo akong uminom." Ngumiti si Patricia at mayabang na tumingin sa kanya. "Tapos sa huli, nakatulog ka at inuwi kita sa bahay niyo." Nakatitig lang si Sebastian sa babae. Ito ang unang beses na makita niyang nakangiti ang dalaga at aaminin niya na mas lalong gumaganda ang babae sa kanyang paningin. Wala na siyang pakialam sa sinasabi nito. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay nakita na niya ang ngiting ngayon lang niya ipinakita sa kanya ng babae. "Oh, bakit natahimik ka dyan?" Tanong muli sa kanya ni Patricia. "Ngumiti ka kasi. Ang ganda mo pala kapag nakangiti ka." Komento niya sa kakinuhang alak na kalalapag lang sa kanilang lamesa. "Para kang sira." Rinig niyang bulong ng babae bago kumuha rin ng alak sa mesa. "Bakit ba kasi ayaw mo makipagkaibigan sa akin? Alam mo bang lahat ng mga tao sa bahay ay kaibigan ko? Ayaw kong tinuturing nila akong iba. Ayaw kong isipin nila na kapag nasa panganib ako ay kailangan nila akong iligtas, tulad ng ginagawa mo." Tiningnan niya ang babae at ipinakita rito ang tunay niyang nararamdaman. "Ayaw kong ginagawa mo yun." "Pero yun ang trabaho ko, Sebastian. Yun ang dahilan kung bakit ako nandito." Putol nito sa mga sasabihin niya. "Kahit na mamatay ako sa harapan mo, huwag mong gagawin yun. Hindi mo kailangang ibuwis ang buhay mo para lang sa isang katulad ko." Pahina ng pahina sa kanyang boses habang nagsasalita. Napayuko si Sebastian nang maalala niyang muli ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ayaw na niyang maalala ang mga yon, pero ngayon na may nangyari na namang nagpapaalala sa kanya ng bagay na yon ay hindi niya maiwasan na sisihin muli ang kanyang sarili. "Ayaw ko nang may mawalang tao nang dahil sa akin." Pinagbigyan na ni Patricia ang lalaki sa saglit na pagsisante sa kanya nito dahil wala siyang magiging pahinga kapag natapos na ang kanyang misyon. Sigurado siyang kapag nalaman na naman ni Madam Vernon ang bagay na to ay mas bibigat ang parusa para sa kanya. Pinagmasdan niya ang lalaki na nakayuko ngayon at mukhang malalim ang iniisip. "Bakit?" Tanong niya habang tinutungga ang alak na hawak niya. Nag-angat ng tingin si Sebastian sa kanya sa kamarahan ng umiti. "Dahil nung huling may nagtangkang magligtas sa buhay ko, pareho silang kinuha sa akin." Natigilan si Patricia at saglit na napatitig kay Sebastian dahil sa kanyang narinig. "Sebastian, my parents died when I was a kid. Inambush din kami noong mga oras na yun. At para sa kapakanan ko, para sa kaligtasan ko, mas pinili nilang iligtas ako kaysa ang kanilang sarili. Dapat ako na lang eh. Ako na lang dapat ang namatay." "Sebastian, lahat ng bagay na nangyayari sa mundong to ay may dahilan." Ibinaba niya ang bote ng alak na hawak niya. Saka pinagkatitigang mabuti ang lalaki. "Ang pagsakripisyo ng mga magulang mo ng buhay nila para sa iyo ay may dahilan. Gusto nilang magpatuloy ka sa buhay. Gusto nilang mabuhay ka ng mas masaya. Iniligtas ka nila dahil mahal ka nila." Napalunok na lang si Patricia nang ang mga magulang naman niya ang pumasok sa kanyang isipan. Kahit na minsan ay hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng mga ito. Hindi niya naranasan ang magkaroon ng masayang pamilya. Dahil nang magkaisip siya, ay ang mga magulang niya ay kalaban ng gobyerno at tinatakbuhan ng mga pulis. Sa madaling salita, ang mga magulang ni Patricia ay kriminal ng mga nabubuhay pa ang mga ito. "Paano ko magagawang maging masaya kung sila ang buhay ko, Patricia?" Malungkot na tanong ni Sebastian sa kanya. "Paano ko magagawang magpatuloy kung sila ang sinasandalan ko ng mga oras na yun?" Mahinang natawa ang binata. Pareho silang natahimik at nakatulala. Kapwa iniisip ang mga pinagdadaanan nila nung mga bata pa sila. Kung gaano naging kalupit sa kanila ang mundo at ipinagkait ang masayang kabataan. Napatingin si Patricia sa lalaki nang itaas nito ang hawak na bote ng alak. "Cheers, Patricia. Mag-cheers tayong dalawa dahil buhay pa tayo ngayon." Anang lalaki kaya naman muling napangiti si Patricia bago pinagbunggo ang kanilang hawak na bote. "Cheers, Sebastian."
Huwag mo na ulit gagawin ng bagay na yun ha. Kung may kalaban man, mas piliin nating sabay na tumakas at pabayaan sa may kapangyarihan ng ganong uri ng tao. Nakikiusap na sambit ni Sebastian sa kanya. Napatitig na lang si Patricia sa lalaki. Tinititigan niya ng matagal ang lalaki at pinapakiramdaman ng sarili. Nung una silang magkita ay alam na agad niyang ayaw niya kay Sebastian. Pero sa ilang buwan na nakalipas na palagi niya itong nakakasama, isang bagay ang kanyang napagtanto na hindi totoo na hindi niya gusto ang lalaki. Iniiwasan niya ito dahil natatakot siyang mas lalo pang mahulog ang loob niya sa lalaki. Natatakot siya na baka kung kailan mahal na niya ang lalaki ay saka naman magiging komplikado ang lahat. Tipid na ngumiti si Patricia at tumango sa lalaki. Susubukan ko. Habang magkasama silang dalawa ay hahayaan niya munang maging malaya ang kanyang sarili. Labis na natutuwa si Sebastian nang mapansin niyang malaki na ang naging pagbabago ni Patricia simula nang makasama niya ang babae. Kung dati ay palagi itong tahimik kapag kinakausap niya, ngayon ay nagagawa na siyang sagutin ng dalaga. Saan mo gustong kumain? Tanong niya dito isang araw nang matapos ang kanilang meeting. Kahit saan mo gusto. Tamad na sagot sa kanya ni Patricia at sumabay sa kanya sa paglalakad. Kung dati ay nasa likod niya ang dalaga sa tuwing naglalakad siya, ngayon ay sinasabayan na siya nito. Hindi tuloy maiwasan ni Sebastian ang mapangiti dahil sa labis na kaligayahan. Talagang nagbago ka na. Kung dati, palagi mo akong sinusungitan sa tuwing tinatanong kita kung saan mo gusto kumain. Ngayon ay sumasagot ka na. Sabi niya, saka humalakhak. Sabihin mo kung nagugustuhan mo na ako dahil gusto na rin kita, Patricia. Pangaasar pa niya sa babae at nagulat na lang siya nang bigla siya nitong sipain sa likod ng tuhod dahilan para mapaluhod siya. Kumain ka na lang mag-isa mo, nawalan na ako ng gana sa pagmumukha mo. Anang babae sa kanaunang maglakad. Napapainda naman siya habang sinisikap na makatayo para makahabol sa babae. Hoy! Sandali lang, Patricia! Habang tumatagal na magkasama silang dalawa ay para bang mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Mas lalong nakikita ni Sebastian ang tunay at totoong Patricia. Malayo ito sa Patricia na una niyang nakilala. Kung dati ay tahimik lang ang babae, ngayon ay halos magsagutan na sila at mag-asaran. Sa tuwing wala siyang ginagawa at natutuwa si Sebastian ng dahil doon. Mas lalong napapalapit ang loob niya sa dalaga. Pero, ang kanila palang kaligayahan ay may hangganan. Isang araw ay maagang nagising si Patricia. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit ang aga nang nagising sa araw na yon. Sinubukan niyang bumalik sa pagtulog pero nahirapan na siya kaya naman mas pinili na lamang niyang pumunta sa kusina para magtimpla ng kape. Oh, magandang araw sa iyo, iha! Napatigil sa paglalakad si Patricia dahil sa gulat nang makita niya si Manang na nasa kusina at naghahanda ng almusal. Magandang umaga rin ho, Manang. Bati niya pabalik dito at nagpatuloy sa paglalakad. Naku, nagugutom ka na ba? Sandali lang ha, hindi pa kasi luto tong almusal na inihahanda ko. Agad namang umiling si Patricia sa matanda. Hindi na po, magkakape lang naman ho ako dahil maaga ako nagising ngayon. Huwag na ho kayo mag-abala, kay Sebastian na lang ho ihanda ang mga yan. Sagot niya rito bago kumuha ng tasa para magsimulang magtimpla ng kape. Si Sebastian. Bulong ni Manang saka napabuntong hininga kaya hindi maiwasan ni Patricia na mapatingin sa matanda. Mukhang napalapit na kayo sa isa't isa. Tama ba ako? Tanong sa kanya ni Manang kaya saglit siyang natigilan at napaisip. Inalala niya ang mga nakaraang araw na magkasama silang dalawa ni Sebastian at hindi niya maiwasan na mapangiti sa tuwing naaalala niyang tama nga si Manang. Masyado nang napapalapit ang loob nila ni Sebastian sa isa't isa. Alam niyang bawal, alam niyang labag sa utos ni Madam Vernon ang makikipagkaibigan sa kanilang kliyente. Pero masyadong nahirapan si Patricia na kalabanin ng sarili niyang puso, kaya siya na mismo ang unang sumuko. Siya na ang unang tumapak sa linya na nagbubukod sa kanila ni Sebastian. Opo, habang magkasama po kasing kaming dalawa, mas lalo ko pong nakikilala si Sebastian. Mahina niyang sagot ngunit mababakas pa rin ang kaligayahan sa kanyang boses. Mabait po siya, Manang. Oo naman, mabait talaga ang alaga akong yon. Pasaway man pero mabait yon at napansin ko naman na
Malaki ang pagbabago niya simula na makilala ka niya. Nakangiti ring kwento sa kanya ni Manang. Mapagmahal din ang isang yon kaya may pakiusap sana ako sa'yo, Iha. Biglang naging seryoso ang boses ng matanda, dahilan para matigilan sa paghigop ng kanyang kape si Patricia. Ano po yun, Manang? Puno ng kuryosidad na tanong niya sa matanda. Nakangiting tumingin sa kanya ang matanda. Kung po pwede lang sana samahan mo si Sebastian sa lahat ng gusto niya. Ingatan mo ang alaga ko dahil nakikita kong mas masaya siya ngayon. Ang tanging layunin ni Patricia ay ang makatakas sa madilim niyang nakaraan. Kaya nga pinasok niya rin ang ganitong trabaho upang wala ng tao na makaranas ng mga naranasan niya nung bata pa lamang siya. Ngunit hindi niya inaasahan na sa trabahong ito rin pala niya mahahanap ang kasiyahan na hindi niya naranasan nung bata pa lang siya. Ano? Kumain ka na bago tayo umalis? Tanong ni Sebastian kay Patricia nang sumakay na ito sa sasakyan niya. Ipinagluto ako ni Manang ng sarili kong almusal, kaya hindi ko na tinanggihan. Sagot naman ng dalaga sa kanya. Napangiti na lang si Sebastian. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Para bang napakasaya niya ngayong araw. Para bang magiging maganda ang araw na to para sa kanya. Nagsimula nang umandar ang kanyang sasakyan. Sayang, kung hindi lang sana ako abala, baka ako na magluto ng mga meal mo para masigurado kong busog ka talaga. Mayabang naturan niya kaya hindi niya nakikita si Patricia. Alam niyang umiikot na ang paningin nito sa ere. Baka malason mo pa ako, Sebastian? Sagot ng babae sa kanya na ikinatawa naman niya. Naks, Sebastian na lang tawag niya sa akin, oh. Mas gusto mong tawagin ka na lang Sebastian. O sige, papayag ako. Kinikilig din ako sa tuwing tatawagin mo ako sa pangalan ko eh. Malokong sagot niya. Nababading ka na naman sa akin. Kung alam mo lang kung gaano. Hindi na ituloy ni Sebastian ang kanyang sasabihin nang sunod-sunod na putok ng baril ang kanyang narinig. Yuko! Rinig niyang sigaw ni Patricia. Napatakip na lang ng kanyang tainga si Sebastian dahil sa matinding ingay na nalilikha ng putok ng baril. Agarang binisita ng kaba ang kanyang dibdib dahil sa nangyayari sa ngayon. Patricia! Tawag niya sa babae na ngayon ay kapwa niyang natatago na rin dahil walang tigil na pagpapaputok sa kanila. Yumuko ka lang! Huwag kang aalis dyan! Sigaw ni Patricia sa kanya. Nakita niyang may hawak na naman itong baril at para bang handa na namang makipaglaban. Wag! Huwag kang lalabas! Delikado! Dito ka lang! Sigaw niya sa dalaga pero magkasalubong ang mga kilay na nilingon siya to. Si Manong! Mahinang saad ni Patricia. Tinamaan siya! Wala na siya! Sebastian! Para bang nanlamig ang buong katawan ni Sebastian nang marinig ang bagay na yon. Hindi niya matanggap ang sinabi ni Patricia, kaya agad niyang tiningnan ang driver niya na nakasama niya mula nung bata pa siya. Manong! Sebastian! Dumapa ka! Protect yourself! Pigil ni Patricia sa kanya nang subukan niyang tumayo para gisingin ang kanyang driver. Si Manong! Patricia! Hindi! Hindi pwede! Nanginginig ang buong katawan ni Sebastian habang nakatingin sa katawan ng kanyang driver na ngayon ay walang buhay. Sebastian! Tawag ni Patricia sa kanya bago niya maramdaman ang mainit na palad ng dalaga. Mabuhay ka! Kailangan mong mabuhay dahil maraming naniniwala sa'yo. Marami ang nagmamahal sa'yo. Kaya pahalagahan mo ang buhay mo. Ngumiti si Patricia sa kanya bago ikasa ang baril na hawak. Patricia! What are you doing? Don't tell me na lalabas ka at haharapin sila. Marami sila. Hindi mo sila kaya. Tumawag ka na lang ng backup. Please. Please, Patricia. Pigil niya sa babae at hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Mangako ka sa akin na hindi mo gagawin ang bagay na yun, di ba? Nangako ka na hindi mo isusugal ang buhay mo para sa akin, Patricia. Hinawakan ni Patricia ang kanyang kamay sa kangumiti. Palagi mo lang tatandaan na mahal kita, Sebastian. Mahal kita kaya gagawin ko ang bagay na to. Mabilis na kinalas ng babae ang kanyang kamay na nakahawak dito, saka agarang lumabas ng sasakyan. Halos magwala ang puso ni Sebastian dahil sa ginawang yon ng babae. Nakita niya kung paano makipagpalitan ng putok ng baril si Patricia habang nilalapitan ng hindi tataas sa 10 mga kalalakihan na nagpapaulan sa kanila kanina ng bala. Hindi siya makagalaw
mula sa kanyang kinalalagyan habang pinapanood ang babae na makipaglaban sa mga kalaban. Suntok sa suntok at sipa sa sipa. Napatulala na lang si Sebastian habang pinapanood kung gaano kagaling sa pakikipaglaban si Patricia, kung paano ito gumalaw, kung paano nito baliin ang mga buto at patulugin ng ganun kadali ang kalaban. Masasabi ni Sebastian na hindi niya pa kilala ng lubusan ng babae na iniibig niya. 3 lalaki na ang napabagsak ni Patricia at nabuhayan siya ng dahil doon. Pero nang makita niyang napalibutan ng 4 pang kalaban ng dalaga ay nataranta siya at hindi na nagdalawang isip pa. Agad siyang lumabas para tulungan ang babae kahit na alam niyang maaari siyang maging sagabal sa dalaga. "Anak nang, ang kulit mo talaga!" Sigaw ni Patricia sa kanya dahilan para sa kanya malipat ang atensyon ng mga kalaban nito. "Nakita rin namin ang target." Rinig niyang sabi ng isa sa mga kalaban at sa kanya na tumuon ang atensyon ng lahat ng kalaban. "Hoy! Nandito ang kalaban niyo! Huwag niyong hahawakan si Sebastian!" Mabilis na tumakbo si Patricia papunta sa kanya nang makita nitong siya ang nilalapitan ng mga kalaban. Pero may humarang kay Patricia, kaya naman naghanda si Sebastian sa maaaring mangyari. "Huwag niyo siyang lalapitan! Ako na lang! Kaya ko kayong lahat!" Galit na sigaw ni Patricia habang pilit na tumatakbo palapit sa kanya. "Huwag na! Huwag na si Sebastian! Ako na lang! Pakiusap! Huwag niyo siyang sasaktan!" Natigilan si Sebastian nang makita niyang lumuluha ang mga mata ni Patricia habang tumatakbo palapit sa kanya. Parang dinudurog ang puso ni Sebastian habang nakikita si Patricia na sinusubukang makalapit agad sa kanya. Alam niyang pagod na ang dalaga dahil makailang ulit itong nadapa, pero mabilis din namang bumangon upang makalapit sa kanya. "Huwag na si Sebastian! Ako na lang pahirapan niyo! Huwag lang siya!" Mahigpit siyang niyakap ni Patricia. Agad din naman niyang sinalo ang naghihinang katawan ng dalaga. "Patricia!" Mahinang tawag niya sa dalaga na makita niyang may dugo sa kanyang kamay. "May tama ka! May tama ka ng baril, Patricia!" Nanginginig ang boses na saad ni Sebastian. Mahigpit niyang niyakap ang babae. "Ayos lang ako. Wala yan. Ang mahalaga, okay ka lang." "Target lock!" Rinig ni Sebastian sa kanyang likod. Handa na sana siyang likunin ito nang pigilan siya ni Patricia. Hinawakan ng dalaga ang mukha niya saka ngumiti. "Magiging ligtas ka na. Tumawag na ako ng backup at papunta na sila dito." Naging malikot ang mga mata ni Patricia na para bang kinakabisa ang bawat sulok ng kanyang muka. "Masaya ako makilala ka, Sebastian." Nagtataka siya sa mga sinasabi ni Patricia. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lang pagpalitin ng dalaga ang kanilang pwesto bago niya marinig ang putok ng baril at ang pag-inda ni Patricia. Nanlaki ang kanyang mga mata at sinunda ng pinagmulan noon. Nakita niya ang isang lalaki na may hawak na baril at nakatutok sa likod ng dalaga. "Patricia!" Malakas niyang sigaw bago niya marinig ang sunod-sunod na napalitan ng putok ng baril. "No! No! No! Wake up! Wake up, Patricia! Please! Please! Bumangon ka!" Pilit niyang ginigising ang babae na yakap-yakap niya ngayon. "Protect the VIP! Tulungan niyo kami!" Hanggang ngayon ay hindi pa rin maintindihan ni Sebastian kung bakit may mga tao na handang itaya ang kanilang buhay para mailigtas siya. At hindi niya rin alam kung bakit kailangang may mawala pang tao na mahal niya para mabuhay siya. Tiningnan niya ang babae na nakaratay sa ospital bed. Wala pa rin itong malay. Mag-iisang buwan na simula nung mangyari ang pag-ambush sa kanila, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising si Patricia. Ngumiti si Sebastian sa kamahinang tinapik ang balikat ng dalaga. "Hoy, ang tagal mo nang natutulog ah. Hindi ka pa napapagod matulog na matulog? Baka manakit ang katawan mo dahil mag-iisang buwan ka nang nakaiga dyan." Nakangiting wika niya kahit na alam niyang wala siyang makukuhang tugon sa dalaga. "Di ba, sabi mo wala kang bakasyon pagkatapos ng misyon mo sa akin? Tingnan mo nga at bawing-bawi ka na sa tulog. Baka naman gusto mo nang gumising. Hindi mo pa kasi napuputol ang kontrata mo sa akin." Mahinang natawa si Sebastian saka napatitig sa mukha ng babae. Napakakalmado ng mukha nito at mas lalong gumanda sa kanyang mga mata si Patricia.
Parang kinurot ang kanyang puso na makita ang kalagayan ng babae ngayon. Gising ka na. Miss ko na yung pagtataray mo sa akin, Patricia. Mahinang sambit niya at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng babae. Naging routine na niya ito at sa totoo lang ay habang tumatagal ay mas lalo siyang natatakot at nasasaktan. Para naman ako mamamatay na niyan. Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Sebastian nang bigla na lang magsalita si Patricia. Agad siyang napatingin sa babae nang simpleng tanggalin ng babae ang nakasuot na oxygen dito. Patricia? Nangangatal na tawag niya sa dalaga. Nahihirapan man ngunit nagawa man ng dalaga na makaupo ng maayos para tingnan siya at ngitian. Miss me so much, Sebastian? Hindi alam ni Patricia kung ano ang kanyang magiging reaksyon habang pinapanood ang lalaki na nagpapanik sa kanyang harapan. Natawag ba ako ng doktor? Pagkain? Tubig? Anong gusto mo? Natatarantang tanong nito sa kanya kaya hindi maiwasang matawa ni Patricia. Kumalma ka nga. Okay lang ako. Hindi mo kailangan tumawag ng doktor. Di ba sabi mo malakas pa ako sa kalabaw? Biro niya rito at hindi niya inaasahan ang sunod na ginawa ni Sebastian. Buong loob na lumuhod sa kanya ang lalaki. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ang panghingi ng tawad ang gagawin ko. Hindi ko alam. Patawarin mo ako, Patricia. Sa lahat-lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari ito sa'yo. Kung kaya ko lang ipagtanggol ang sarili ko, hindi mo ako kilala. Pagputol niya sa pagsasalita ng binata. Kung kaya mo ipagtanggol ang sarili mo, hindi mo ako makikilala. Walang magtataray sa'yo at wala kang kukulitin. Kaya tumayo ka na dyan dahil wala kang kasalanan. Wala pa to sa mga napagdaanan ko. Pagmamayabang niya sa lalaki, kaya naman nagsalubong ang mga kilay ni Sebastian bago tumayo para harapin siya. Mag-resign ka na sa trabaho mo. Umalis ka na sa mundong yan, Patricia. Ano? Tumaas ang kilay ni Patricia nang mapansin ang pagiging malikot na mga mata ng lalaki. Tila ba naghahanap ito ng maisasagot sa kanya. Ilang segundo pa ang lumipas nang mapapatik ang lalaki at desididong tumingin sa kanya. Magpakasal tayong dalawa. Mahal naman kita kaya pakakasalan kita. Kaya kitang buhayin kaya kong ibigay ang pangangailangan mo. Kahit na ano, umalis ka lang sa trabaho mong yan. Dahil mapapadali ang buhay mo kung mananatili ka sa trabaho mo ngayon, Patricia. Nagsusumamong pakiusap sa kanya ni Sebastian. Nagulat si Patricia dahil sa biglaang pag-amin nito. Pero di kalaunan ay napangiti na lang siya habang nakatingin sa binata. Masaya siyang marinig mula sa lalaki na mahal din siya nito, tulad ng kanyang pagmamahal para dito. Pero gusto ko rin. Mahina niyang tugon na may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Gusto ko ring lisanin ang mundong to at mamuhay na lang ng normal tulad ng iba. Pero hindi pwede, Sebastian. Mahirap. Masyadong komplikado ang lahat. Malungkot niyang paliwanag. Gusto na rin niyang umalis sa kanyang trabaho pero may mga batas siyang sinasang-ayunan at hindi mapuputol ang mga batas na yun kung hindi niya magagawa ang mga kasunduan. Alin bang mahirap? Hindi ka ba natatakot na baka sa susunod ay hindi ka na magising dahil sa pagpoprotekta sa ibang tao? Hindi mo ba naisip na ipinagpalit mo lang buhay mo para lang sa pera na kikitain mo? Bahagyang tumaas ang boses ni Sebastian na ikinatawa naman ng dalaga. Mahina siyang natawa at tinitigan ng lalaki na ngayon ay masama ang tingin sa kanya. Ano bang nakakatawa ha? Nakakainis ka naman eh. Iritableng wika ni Sebastian. Napailing na lang si Patricia at pinakiramdaman ang sarili. Okay lang ako. Okay lang din naman sa akin na mag-resign pero hindi ako makakatakas kay Madam Vernon hanggang sa hindi ako nakakakuha ng mabigat na rason para magbitaw na. Marahang paliwanag niya rito. Ano pa bang rason yan? Hindi pa ba sapat na rason ang makailang ulit na pag-aagaw buhay mo? Umiling si Patricia bilang sagot sa tanong ni Sebastian. Alam mo, madali lang naman ang kasunduan na binitawan sa amin ni Madam Vernon. Ano ba ang kasunduan na yun? Puno ng kuryosidad na tanong ng lalaki sa kanya. Kailangan ay buntis kami mga babaeng agent bago makapag-resign sa organization. Diretsahang wika ni Patricia. Yun lang ba? Sige, bubuntisin kita. Basta bilisan mo ako magpagaling. Tapos kapag nakapag-resign ka na, magpapakasal tayong dalawa. At wag ka nang sasabak sa kahit na anong misyon.
Halos malaglag naman ang panga ni Patricia habang naririnig ang sinasabi ng lalaki sa kanyang harapan. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwala niyang tanong. Oo! Ilan bang kailangan? 2? 3? Sabihin mo kung ilan at handa akong gawin yun para sa'yo. Napasampal na lang sa kanyang sariling noo si Patricia nang mapagtantong seryoso nga ang lalaki sa mga sinasabi nito. Mukhang mas malaking gulo ata to ah. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili. Ilang buwan pa ang kanilang binilang na magkasama. Sinisigurado ni Patricia na wala nang kalaban si Sebastian para matapos na ang kanyang kontrata sa lalaki. Pero ang mga buwan na yon na magkasama silang dalawa ay hindi na tulad ng dati dahil para bang may namuon ng relasyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi nagbiro si Sebastian sa binitawan nito mga salita nung nasa ospital pa siya. Mukhang desidido na ang lalaki na makuha siya, kaya naman ginawa talaga nito ang lahat para mabuntis siya. Ano? May resulta na? Sabik na tanong ni Sebastian sa kanya isang umaga paglabas niya ng banyo. Meron na? Buntis ka na ba? Tanong pa nito sa kanya. Walang emosyon ang mukhang tiningnan niya ang lalaki. Hindi niya magawang ngumiti man lang dito. Napansin siguro ng lalaki ang kanyang muka, kaya naman nawala ang ngiting nakaguhit sa mga labi nito at napatango. Pwede pa naman nating itry, di ba? Hindi tayo titigil hanggat walang nabubuo para makapag-resign ka at makalis ka na sa trabaho mo. Gagawin ko ang lahat. Malungkot na tiningnan ni Patricia ang lalaki at saka pagod na napabuntong hininga. Hindi ka ba napapagod? Ang ibig kong sabihin, paano kung hindi ko pala talaga kaya magbuntis? Tanong niya na nakapagpatahimik sa lalaki. Marami namang iba dyan, Sebastian. Maraming babae dyan na mas mabilis magbuntis kesa sa akin. Napaiwas ng tingin si Patricia bago niya maramdaman ang mainit na yakap ng lalaki. Ayos lang, hindi ako makakaramdam ng pagod pagdating sa'yo. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap sa kanya ng lalaki. Hindi ko na kayang magmahal ng iba. Ang hirap nang makahanap ng tulad mo, Patricia. Kung hindi mo kaya magbuntis, ipaglalaban kita kay Madam Vernon. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Madamdaming pahayag ni Sebastian. Napangiti na lang si Patricia bago hawakan ng kamay nito para ilagay ro ng pregnancy test na ginamit niya kanina. Sige na po, Daddy. Masyado mo naman akong mahal. Panunokso niya sa lalaki habang hinihintay ang magiging reaksyon nito. Nakatula ito sa hawak na pregnancy test na may 2 pulang linya. Hindi mapuknat ang ngiti sa mga labi ni Patricia habang nakatingin sa binata. 2 lines. Bulong nito sa kagulat na tumingin sa kanya. 2 lines? 2 lines! 2 linya! Buntis ka! Napangiti ng malapad si Sebastian at saka niyakap ang hawak na pregnancy test nito. Buntis ka! Buntis ka! Makakapag-resign ka na! Humalakhak ng malakas si Sebastian bago siya nito masayang buhatin. Hoy! Ibaba mong hako! Saway niya sa lalaki. Buntis ka na! Mapapakasalan na kita! Hindi maiwasan na matawa ni Patricia sa naging reaksyon ng binata. Inaasahan niyang magiging ganito ang reaksyon ni Sebastian, pero iba pa rin ang kiliti sa kanyang puso habang nakikitang masaya ang binata at siya ang dahilan nun. Halika na sa opisina niyo at magre-resign ka na. Hindi na naging mahirap kina Patricia at Sebastian ang ipaalam kay Madam Vernon ang pagre-resign ng dalaga sa trabaho nito bilang isang agent dahil dala nila ang patunay na si Patricia ay nagdadalang tao na. Mahirap para kay Patricia na bitawan ang buhay na kanyang nakasanayan, pero sa tuwing maiisip niya na mamumuhay na siya kasama si Sebastian ay hindi siya makapaghintay na maranasan yun. Masaya ka ba na ako ang naging asawa mo? Napatingin si Sebastian sa kanyang asawa na ngayon ay malaki na ang tiyan dahil sa pagdadalang tao nito. 3 buwan na ang nakakalipas magmula nang ikasal silang dalawa. Ngumiti si Sebastian at saka nilapitan si Patricia. Alam niyang dala ng pagbubuntis ng kanyang asawa kung kaya't ganito na lang ito napapatanong sa kanya. Kulang ang salitang masaya para masagot ko ang bagay na yan, Patricia. Malambing na sagot niya dito. Hindi ko rin alam kung may salita bang makakapagpalarawan sa nararamdaman ko ngayon. Hinalikan niya to sa ulo. Naramdaman niya rin ang pagyakap sa kanya ng asawa. Salamat. Mahinang usal ni Patricia. Nangunot ang kanyang noo. Para sa naman? Dahil dumating ka sa buhay ko. Sa madilim na buhay ko.
Ikaw ang naging liwanag sa madilim na daan na tinatahak ko. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap ni Patricia sa kanya. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Ikaw ang umayos sa magulo kong buhay. Nang dahil sa iyo, naintindihan ko ang maraming bagay. Kaya salamat Patricia. Mahal kita, higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Puno ng pagmamahal na wika niya. Mahal na mahal din kita, Sebastian. Kahit nagaano pa karaming sakuna ang dumating sa kanilang dalawa ay nagawa pa rin nilang isalba ang isa't isa mula sa bingit ng kamatayan. Magkaiba man ang kanilang mundong ginagalawan, ngunit nagawa pa rin nilang magsalubong sa daan kung saan nabuo ang kanilang pagmamahalan. Nagkaroon ng kambal na anak sina Sebastian at Patricia. Para sa kanilang mag-asawa, ang mga anak nila ang bagong simula ng kanilang buhay na magkasama. Namuhay sila ng normal kasama ang kanilang sariling pamilya. Malayo sa gulo, malayo sa putok ng mga baril, malayo sa masasamang tao, at malayo sa kapahamakan. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito ay huwag kalimutang i-like, share at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuya Agustin Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!